So, today is ipapakita ko sa inyo yung realistic ng pagpapump. So, I'm a pumping mom. I'm currently to show you. Ayan siya guys. Ayan. So, ngayon nagpapump ako. I'm going to share with you the realistic. Kasi yung previous video ko is parang hindi ko masyadong na-elaborate kung paano talaga ako mag-pump. But yeah, ito I'm going to show you. I'm using this Unilove pump. And itong pump na to is sa ate ko talaga to. Binili ko na sa kanya kasi nga hindi naman na siya nagpa-pump kasi 1 year apart yung pagitan ng baby bunso niya at saka yung panganay ko. Sineset ko yung time ko ng kapag gising yung baby ko, sineset ko lang siya for 5 minutes para mabawasan kasi nga dedede pa siya. So, ayun, para hindi maubusan. Charot. And ayun. Pero pag tulog na tulog siya at alam kong hindi pa siya mag-dedede sa akin, sineset ko yung time ko for 10 to 20 minutes. Depende siya sa dami nung nasa breast ko. I mean, kung gaano kapuno yung sa breast ko. Ngayon kasi, puno siya guys. Kasi puno siya. And kailangan kong bawasan. And tulog na tulog yung baby ko. Magigising yan mamaya. So, isaset ko siya ng time ng 10 to 15 minutes each. Each yan ha. So, 30 minutes ako magpapump. And ngayon, itong Unilove na to, I recommend with you. Kasi super easy niya. Meron kasi akong isa na pump na ginagamit. Which is bottle siya. Pakita ko sa inyo. Okay, I have this. So, hindi ako bumili nito guys. Binigay ito sa akin ng kawork ko. So, thank you Ate Ives kasi nga daw sobrang konti ng breast niya. So, hindi kinakaya ng pump. And sayang naman daw kung ipapamigay niya. At binigay niya sa akin guys. Hindi niya binenta. Binigay niya sa akin. And alam niyo ba nagpo-cost din to ng 2,000 pesos sa website nila kung hindi ako nagkakamali. So, you can check. Ito guys, okay siya pag nasa bahay ka lang naman talaga. Ang pump naman talaga, pero kasi medyo nahihirapan ako sa kanya kasi hawak-hawak ko lang nga siya and hindi ko siya napapasok ng katulad ng ganito. May Unilove na sasaksak ko lang siya sa boobs ko, iipitin ko lang ng aking bralette. Ito kasi hindi. Kasi ganyan siya itsura niya guys. Ayoko nang ilabas eh. Ganyan yung itsura niya. May bote. Sige na nga. Nalabas ko na. Wait, I'm going to unbox. Ito guys, alternatives ko lang siya. So, meron ako nito. Ayan yung pinakamahalaga. Tapos ito yung pump niya. And the bottle siya. Hindi siya tulad nito na ano lang talaga, super handy niya. And ito kasi medyo nahihirapan ako sa kanya. Kasi hawak-hawak ko na siya. You know what I mean? Yung nakaganyan lang ako habang nagpo-pump. And ito kasi ngayon, nakakapag-cellphone ako, nakakagalaw-galaw ako. So, this is my recommendations na pump sa inyo. Itong Unilove. So, mura na lang to guys sa Unilove. Parang recommendations ko sa pump. So, depende pa rin sa inyo kung ano yung gusto nyong i-try. Meron ako dito, may binigay din sa akin. May binigay pa sa akin ng isang klase ng pump, which is ito. Ang alam ko dito, hindi pa siya nagagamit, pero ang alam ko dito is manual siya. So, ayun, ang pagkakaalam ko sa kanya, manual siya. Manual pump. Ito yung magpipisil. Yun naman tayo sa aking breast pad na ginagamit. Yung breast pad na ginagamit ko guys, ito, ginagamit ko siya lalo na kapag super tindi nung leak nung aking breast kasi minsan hindi ako nagpa-pump. Medyo tamad din si bakla mag-pump. And ito yung Unilove Materna na breast pump. And meron akong naubos na isa na binigay din sa akin. Okay, nalimutan ko yung brand nun, so hindi ko na mapakita kung ano man yun, but ito yung breast pump, nagagamitin ko. Hindi ko na siya ngayon ginagamit kasi gagamitin ko to pag nasa work na ako kasi
okay lang na maglik sa damit ko ngayon kasi medyo nasayangan ako since nasa bahay lang naman ako. Instead na bumili ako. Kasi naisip ko na mag-work ako ulit. I'll be back sa work in just 2 months na lang. And kakailanganin ko talaga to. Kasi kapag hindi nagdedede yung baby, is nagli-leak talaga yung aking boobs. And then next is itong Unilove breast milk storage bag. Kakailanganin nyo to guys. Itong storage bags, kasi may nakikita ako na nagpa-pop. Ginagamit nila is puro mga bottles. Hindi ko sure kung ganda-ganda naman sila doon. Pero para kasi sa akin, sobrang limited lang yung malalagay sa ref ko. So, ito yung ginagamit ko ngayon. Hindi ko pa man natatry yung sa bottle na pag-storage ng breast milk. Hindi ko pa man din natatry. So, wala akong masyadong comment doon kung okay ba siya or hindi. So, hindi ko sila mapagko-compare. But this one, for me, is marami ka nang nalalagay. I mean, maraming magiging space sa ref kapag ito yung gamit kasi it's plastic lang na ganyan lang siyang kaliit. Tapos, kasya dito hanggang 200 ml. So, nakaubos na ako ng nito, 2. So, pangatlo ko na to. 3 bag. Sa isang bag, merong 30 packs. 30 bags. And, yung nasa ref ko pala is nasa 60 pieces na siya. Wow! Ayan na guys, yung mga naipon kong breast milk. Super dami talaga. So, nagdo-donate din ako in case na may maghanap. And, ayun. So, sa storage naman, correct me if I'm wrong mga mommies, kasi I'm a new mom. Bago lang po ako. And, wala pa ako masyadong knowledge ko. Ito lang yung mga nagiging alam ko. Kasi I'm still searching. So, kapag daw nag-pump ka, pwede lang siyang nakalabas hanggang up to 4 hours. Kung nagkakamali. Tapos, pag nalagay mo naman siya sa freezer mo, hanggat hindi mo siya nilalabas, umaabot siya ng taon. Hindi ko alam kung ilang taon. Ilalagay ko na lang dito yung mga nasa-search ko. And, ayun. Ang ginagawa kasi ng ate ko before, since nga, diba, na, syempre, pamangkin ko yun, dito naman inaalagaan min sa bahay. Kapag may dala siyang breast milk na galing dito, tapos matigas pa, na galing freezer, ginagawa niya, nag-iinit siya ng tubig, nilalagay niya yun doon. Ito, nilalagay niya yung bag doon para matunaw yung breast milk. And, ayun, ganun siya ginagawa. And, ipapakita ko sa inyo after kung ano na yung napam ko in just, ngayon, nakaka 10 minutes na ako. Ayan guys, nakaka 15 minutes na tayo. Kunin ko lang. 15 minutes guys. Medyo madami-dami pa siya. Pag 20 minutes guys, puno to. But, ayan, ang nakuha ko in just 15 minutes. Ayan. Ilan to? Hindi ko matansya. But, ito siya guys, yung Unilove na pump. Super nice. Super affordable. So, ayan, naalisin ko lang dito. Ganyan siya. Ayan yung hangin na nakakaano sa kanya. Tapos meron siyang mga ganito. Type-C yung kanyang charger. Alam nyo ba guys, yung breast milk ko is ginagamit ko rin sa skincare ng baby ko. Pinapahid ko siya sa mukha niya. Pag may mga butlig siya, instant nawawala. Okay, tapos ito guys yung plastic. Zip lock siya. And ipo-pour ko lang siya here. Tapos para guys maging flat siya, ang ginagawa ko, sinasara ko siya ng tapos ganyan. Pinupush ko siya para wala siyang hangin. Ayan. Gising na baby ko. But, ayan siya guys. Later na yung kabila kasi nagising siya bigla. Ayan, gising siya. Si
since nagising siya, dito siya didede sa kabila kung saan hindi ako nag-pump. So, ganun lang guys. Padede kayo guys. Wag na wag niyong kakalimutang ipa-burp yung baby. Kasi kapag hindi niyo sila napaburp, magkakaroon sila ng baka impacho, paninigas ng tiyan, tsaka magsusuka sila ng magsusuka talaga. Ako na-try ko siya once, yung hindi siya nakakapag-burp kasi nga dire-diretso yung tulog niya kasi pag pinag-burp ko siya, is magigising siya. So, ang nangyari, ay suka siya ng suka. Which is, hindi ko alam kung okay ba yun or hindi. Siyempre, ang pangat naman pag suka siya ng suka. So, ayun, wag na wag niyong kakalimutan talaga. Breastfeeding is good, pero in the first week, first to second week, ay, disaster. Is ang sakit talaga. So, kailangan magtiis, kailangan ipaano. And, ayun, so, thank you guys so much for watching. If you want more video about mom life, don't forget to subscribe on my channel and our channel. Try ko na maging active as long as nandito ako sa bahay. Walang ginagawa.